Hello, good day mga boss. Choy ulit ng DIY ko Rips. So, ngayon, meron na naman tayong i-unbox na item, ano. So, install ko to doon sa sasakyan ko. Pero ngayon, pakita ko muna sa inyo kung ano yan. So, ito, no. Yan. Keyless entry yan na may push start system na may engine start stop. Actually, yung sasakyan namin naka PKE na rin yun, no. Or passive keyless entry kung tawagin. May PKE na rin yun. Ang pinagkaiba lang, yun kasi walang shock sensor. So, kahit na maalog-alog yung sasakyan nyo, walang tutunog na alarm. Pero ito kasi meron. Tapos, may additional feature pa to, no, na pwede mong gamitin yung cellphone mo to unlock the door or i-lock yung door. I-start yung sasakyan, yun, no. So, meron kang application na kailangan i-download. Magagamit mo yung sasakyan mo kahit na wala yung susi. Basta meron ka lang no application, tapos yung cellphone mo na yung bahalang kumonekta doon sa sasakyan mo. Yung PKE kasi or yung passive keyless entry na naka-install doon sa sasakyan namin ngayon, walang shock sensor, wala rin application para makonect mo siya doon sa phone. Pero yun, merong keypad. Yung keypad na nilalagay doon sa windshield. Tapos mag-i-enter ka ng code, yun, mabubuksan mo na yung pinto, may start mo na yung sasakyan. Ito naman, wala siyang ganun. So, parang napalitan na, no? Wala siyang keypad, pero meron siyang cellphone. Mas maganda pa rin sana, no, kung meron ka ng cellphone, meron pa siyang keypad na function. Kaso nga lang, wala akong makitang ganun. Meron pala akong nakitang ganun. Merong cellphone, may keypad na function, pero wala naman shock sensor. So, parang walang alarm naman yung sasakyan. So, kaya nga ako magpapalit ng PKE kasi naghahabol ako ng alarm. So, kailangan may shock sensor. So, buksan na muna natin to, no, para makita nyo kung ano yung laman. Yan. So, ito yung pinaka-manual. Yan. Ito yung application. Yan. Scan nyo to, da-download nyo yung application. Yan. Lock, unlock. Tapos may trunk release din to. Tapos may search. Yan. Tapos ito, in-check. Yan. Tapos ito na yung pinaka manual. Yan. Yung PKE ng sasakyan namin, no, yung passive keyless entry, hindi ako yung nag-install nun. Pina-install ko lang yung sa Gizmo. Yan, kanila Sir Jason Refran. Hindi pa kasi ako marunong mag-wiring nung time na yun. So, pina-install ko lang sa kanila. Yan. Pero ito, tayo na mag-install nito. Medyo marunong na tayo mag-wiring eh. Compared dun sa dati. Yan. Yung bumili kasi ako ng PKE before, hindi talaga ako marunong pa mag-wiring nun. Pero ito, tayo na lang mag-install nito. Yan. Ito yung pinakasusi niya. So, hindi to sira, no? Ito yan, no? Yan. So, meron double adhesive. Yan. Ganyan yan. So, nasa inyo na kung ilalagay nyo tong Toyota logo o hindi. Yan, no? Pero, yung susi niya, magaan. Ito yung susi ng PKE ko. Yan. So, ito medyo mabigat eh, oh. Ito parang kala mo hollow. Ito yung susiang ngayon ng Wigo ko. Yan. Pero hindi ko na pinapalitan to, no. Blank key pa rin siya. Yan. Kasi nga, hindi naman ako gumagamit ng susi. So, ito na lang. Tapos push start na rin naman yon. Yan. Pero ito yung gamit ngayon doon sa Wigo ko. Ito parang masyadong magaan. Hindi naman masyado. Mas magaan lang compare dito. Yan. Balik muna natin. So, pagka bumibili ba ng PKE, ano ba dapat yung mga kailangan tingnan? Maganda, pagka bibili kayo ng PKE, syempre dapat may passive keyless entry na siya. Yung nag-automatic na lock-unlock basta lumapit ka at dala mo yung key fob mo. Yan. Isa yun sa dapat nyo makita or tingnan. Kasi ayun na yung mga parang modernong sasakyan ngayon. Pagka wala kang ganon, sayang naman yung pagpapalit mo. So, dapat meron siyang passive keyless entry na pagka lumapit ka, mag-a-unlock. Pagka lumayo ka, maglalak yung pinto. So, ito yung susian.
Tapos, isa pa sa kailangan yung tingnan, dapat may trunk release din. Yan. Malaking tulong yung may trunk release, ano, para hindi mo na kailangan susian yung trunk. Ayan. Dapat may trunk release. Yan. May shock sensor. Ito yung pinaka-shock sensor. Pagka naalog yung sasakyan nyo, ito yung sumasalo ng vibrate. Tapos, nai-adjust siya, no? Yung sensitivity. Yan. Pagka inikot nyo clockwise, mas sensitive siya. So, dapat titimplahin nyo to. Huwag yung masyadong sensitive. Huwag din naman yung super na walang sensitivity. Kasi pagka masyadong sensitive, minsan, matalunan lang ng pusa, mag-a-alarm na yan. O kaya naman, mayroon lang humarurot na motor, mag-a-alarm na din. So, dapat tama lang yung timpla nyo. Yan, tatansyahin nyo lang naman. Ito yung pinaka-shock sensor. Yung doon sa current na PKE or passive keyless entry with push start na naka-install doon sa sasakyan ko, walang ganito. So, okay to. Ito, siren. So, parang ito na yung magiging pinaka-tunog ng sasakyan mo. Pagka walang ganito, ang ginagawa, sa busina nakatap. So, ang pangit naman, ano, pagka-unlock mo, yung busina mo yung natunog. Ito, at least medyo maganda yung tunog niya. Ito, mga wiring harness. Yan. Ito tingin ko, ito yung mga kinokonekta doon sa mga foot brakes, signal lights. Yan. Tingin ko ito yun. Mga handbrake. Sa trunk release, dito rin. Yan. So, aaralin natin to, no? Ito. Yung pinaka-manual. Ito, tingin ko ito naman yung sa pinto. Para mag-lock-unlock siya. Yan. Ito, sa ignition to. Sa may susian. Makakapal yung wire, oh. So, sa may susian to. Ito, hindi ko pa alam. Pero, harness din. So, push start na to. Yan. Yan. So, dapat pagka bumili kayo ng PKE, dapat automatic naka-push start na. Pero, wala pa naman ako nakikita naka-PKE tapos disusi pa rin, ano. Karamihan na nakikita kong PKE naka-push start na talaga. Parang by default hata pagka PKE push start. Hindi ko lang alam, ano. Wala pa lang ako nakikita na PKE na disusi pa rin yung sasakyan. Tapos, may tatlong antena. Dalawa sa harap, isa sa likod. Ayan. Tapos, reset button hata ito. Wala kasing ganito yung doon sa current na naka-install doon sa sasakyan ko. Ito hata yung nagbi-blink na ilaw. So, importante to, no? Makikita mo kung naka-activate yung pinaka-alarm mo. Kasi nagbi-blink-blink to once na nilock mo yung sasakyan mo. At the same time, pagka nakita ng tao na meron umiilaw-ilaw dun sa sasakyan mo, alam nilang merong alarm yon. So, kahit na papano, yung mga magnanakaw, magdadalawang isip din na nakawan yung sasakyan mo kasi alam nilang may alarm. Yung doon sa current na PKE ko, walang ganito. Tapos, ito na yung pinaka-brain. Yan. Buksan natin. Yan. Medyo okay naman siya. Sakto naman yung bigat. Kaso nga lang, plastic. Yung doon sa current ko kasi, parang aluminum yun eh. Yun. Tsaka yung kahon nito, yung kahon nung doon sa dati ko, mas maganda. Ito parang kahon na kahon. Ayun, medyo matigas yung kahon nun. Tsaka meron pa mga parang protective na parang styrofoam, pero hindi siya talaga styro eh. Basta meron siyang parang mga malalambot na part dun sa loob para hindi mabugbog yung mga parts na nakalagay sa kahon. Tapos ito parang super naman yung laki. Mas malaki ng konti. Parang yun dun sa dati ko, ganito lang. Ito medyo mas malaki. Kasi siguro nga dahil meron siya nung sa cellphone function na pwede mong i-connect yung sasakyan mo sa cellphone para makokontrol na ng cellphone. Yan. So far, ayan lang. Wala nang kakaiba. Try kong gawa ng video yung pag-i-install. Depende sa time. Pero pagka nagmamadali na ako, hindi ko nagagawa ng video. Pero tatry natin para doon sa mga gustong mag-install din nung push start na may passive keyless entry na pwedeng i-connecta sa cellphone yung pinakasasakyan nyo. Yung key fob nya, hindi siya yung parang automatic na lumalabas. Hindi siya kagaya na itong current na key fob ko. Ito, pipindutin mo lang.
Mas maganda pa rin talaga to. Mas maganda lang yung itsura na ito, pero kung functionality lang, ito lang mas maganda pa to. Yan, so ito yung laman ng kahon. So abangan nyo na lang yung pag-install natin sa mga darating na araw. Yan. So tapusin na natin tong video na to, no? Ingat kayong lahat. Ride safe. God bless.